telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 15. Ang bakas sa loob. Umaga, bumukas ang locker ni Althea. Isang segundo lang, sapat para makita niya ang itim na card na nakapatong sa loob. Nanlamig ang mga daliri niya. Isinara niya agad ang locker, parang umaasang mawawala ang nakita. Pero nang buksan niya ulit, nandoon pa rin. Althea, tawag ni Nicole, papalapit. Okay ka lang. Tumango si Althea, pilit ngumiti. May, nakalimutan lang ako. Kinuha niya ang card at ipinasok sa bag. Hindi niya alam kung bakit. Pero ayaw niyang may makakita. Sa kabilang dulo ng hallway, napansin ni Lucas ang biglang paghinto ni Althea. Hindi niya nakita ang card, pero nakita niya ang pagbabago sa lakad. Mas maingat, mas tahimik. Lumapit siya. May mali, sabi niya, hindi tanong. Tumingin si Althea sa kanya. Parang nagdadalawang isip. May iniwan sila, sagot niya sa wakas. Sa locker ko, huminto ang mundo ni Lucas sandali. Hindi yan babala, mababa niyang sabi. Marka yan. Para kanino? Tanong ni Althea. Para sakin, sagot ni Lucas. At sa kung hanggang saan sila nakapasok. Sa loob ng admin building, may meeting na nagaganap. Hindi opisyal, walang minutes. May inside access, sabi ng isang boses. Hindi pa namin alam kung sino. Tahimik si Don Ricardo. Hindi sila nagmamadali, wika niya sa huli. Gusto nilang magkamali tayo. Tumayo siya. Simulan natin ang paghihigpit, utos niya. Pero huwag lahat. Isang mata ang kumislap sa dilim. Kapag alam nilang hinahanap natin sila, dugtong niya. Mas magiging maingat sila. Sa labas ng campus, may taong nagmamasid mula sa sasakyan. Isang text ang dumating. Marker delivered. Sumagot ang kabilang linya. Proceed to phase 2. Bumalik ang eksena kina Lucas at Althea. Hawak ni Lucas ang itim na card, sinusuri ang gilid. May gas-gas. Parang sinadyang hawakan ng iba't ibang kamay. Hindi na to laro, sabi niya. Hindi na rin to school issue. Tahimik si Althea. Lucas, sabi niya, mababa ang boses. Kung sakaling kailangan mong pumili, tumingin siya sa kanya. Pipiliin mo ba ang tama? O pipiliin mo ako? Hindi sumagot si Lucas. At sa katahimikang iyon, pareho nilang alam. Ang susunod na galaw ay magbabago ng lahat. Hapon, tahimik ang maintenance corridor sa likod ng science wing. Isang lugar na bihirang daanan ng estudyante. May isang lalaking naglalakad doon, suot ang uniforme ng staff. Maayos, normal, pero hindi siya nagmamadali. At iyon ang unang mali. Sa bulsa niya, may cellphone na naka-vibrate. Isang mensahe lang ang lumitaw. Status. Huminto siya sandali, sinilip ang paligid, saka nag-type. Clear. Hindi niya napansin ang CCTV lens sa kisame. Bagong linas, bagong anggulo. Sa kabilang dulo ng campus, nakatayo si Lucas sa may railing, tila walang ginagawa. Pero ang mata niya, nasa tablet na hawak ng isang tauhan sa di kalayuan. Ulitin mo, mahina niyang sabi. In-zoom ang video. Makikita ang staff. Huminto. Nag-type. Lumakad muli. Hindi siya maintenance, bulong ni Lucas. Walang job na nangangailangan ng stop sa blind spot. Sa admin building, may isa pang monitor na bumukas. May anomaly, sabi ng isang boses. Isang ID ang pumasok sa 3 restricted zones, walang ticket. Tahimik si Don Ricardo sa kabilang linya. Hayaan mo lang, sagot niya. Gusto kong umulit siya. Bumalik ang eksena sa corridor. May estudyanteng dumaan. Nagulat ang staff, umatras ng kalahating hakbang. Ikalawang mali. Training lapse, pumasok sa isip ni Lucas. Hindi sanay sa kids. Sa locker area, huminto ang lalaki at mabilis na sumilip sa isang locker. Hindi binuksan. Sinilip lang. Ikatlong mali. Sa loob ng locker, may markang tisa sa gilid.
Isang simpleng guhit, hindi rosa negra, hindi rin school markang. Drop point, basa ni Lucas. May hawak na siya, sabi ng tauhan. Tumango si Lucas. Huwag niyong hulihin, utos niya. Hindi pa. Sa labas ng campus, muling tumunog ang cellphone ng lalaki. Tagal mo. Sumagot siya agad. Masyadong mabilis. May aberya. Adjusting. Sa sandaling iyon, sa likod niya, may dumaan na gwardya. Nagkatinginan sila. 1 segundo lang, pero sapat para makilala ang mukha. At doon nagkamali ang traitor. Dahil sa unang pagkakataon, may nakakita na sa kanya. At alam na kung saan siya babalik. Gabi, sa loob ng isang maliit na opisina na bihirang gamitin. Nakaupo si Lucas sa harap ng mesa. Walang baril, walang sigaw, walang utos na padalos-dalos. Hindi natin siya huhulihin, sabi niya sa mga kausap. Kapag nahuli siya, puputulan nila ang linya. Tahimik ang mga tauhan. Ang gagawin natin, dugtong niya. Papaniwalan nating wala tayong alam. May inilapag siyang 3 folder sa mesa. Palitan ang schedule ng maintenance, utos niya. Pero isang corridor lang ang gagalawin. Yung akala niyang safe, isang tauhan ang nagtaas ng kilay. Paano kung hindi siya kumagat? Hindi siya makakatiis, sagot ni Lucas. May hinahanap siya, at ngayon, iisipin niyang mas madali na. Lumapit siya sa whiteboard at gumuhit ng simpleng mapa. Hindi detalyado, pero sapat. Maglalagay tayo ng maling impormasyon, paliwanag niya. Hindi tungkol kay Althea, kundi tungkol sa galaw ko. Nagkatinginan ang mga tauhan. Kapag naniwala siyang malayo ako, dugtong ni Lucas. Lalapit siya. 1 sandaling katahimikan. Walang hulihan, ulit ni Lucas. Walang interogasyon. Ang gusto ko lang. 1 pangalan, 1 contact, 1 direksyon. Sa kabilang dulo ng campus, may lalaking naglalakad. Parehong uniforme, parehong katahimikan. Pero may nagbago. May ilaw na biglang bumukas sa koridor na dati madilim. 1 pinto ang naiwan bahagyang bukas. Parang imbitasyon. Huminto ang lalaki. Bakit ngayon? Bakit dito? Sa bulsa niya, muling nag-vibrate ang cellphone. Green. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Walang bantay. Ngumiti siya, bahagya. Hindi niya alam. Ang koridor na papasukan niya ay hindi na blind spot. Sa kisame, tahimik na umiikot ang isang bagong camera. Hindi halata, hindi rin marked. At sa isang lugar na mas mataas, nakatanaw si Lucas. Hindi nakikita, hindi gumagalaw. Huwag ka munang magkamali ulit, naisip niya. Gusto kitang sundan hanggang dulo. Tahimik ang koridor, masyadong tahimik. Huminto ang lalaki sa gitna ng daan. Parang biglang bumigat ang hangin. May mali, hindi dahil may nakita siya, kundi dahil walang bantay, walang dumaraan, walang ingay. Napatingin siya sa kisame, 1 ilaw ang bahagyang kumurap. Wala naman dapat dyan, pumasok sa isip niya. Humakbang siya paatros. 1, 2, tumunog ang cellphone sa bulsa niya. Bigla siyang napatingin sa paligid bago pa man ito ilabas. 2 pagkakamali, move. 1 salita lang. Hindi siya sumagot agad. Pawis ang tumulo sa gilid ng mukha niya. Alam na ba nila? Bigla siyang lumiko sa ibang hallway. Hindi ayon sa plano. 3 pagkakamali. Sa kabilang gusali, may monitor na nagbago ng anggulo. Tama na, bulong ni Lucas. Hindi galit, hindi rin excited. Napipilitan na siya. Sa hallway, may estudyanteng biglang lumitaw. Sir, tanong nito, okay lang po ba kayo? Napaatras ang lalaki. May hinahanap lang, sagot niya, pilit ngumiti. Pero nanginginig ang kamay. 4th mistake. Umalis ang estudyante. Agad na nag-type ang lalaki sa cellphone. Abort. I think compromised. Masyadong mabilis. Masyadong direkta. Sa kabilang linya, walang sagot. Ilang segundo ang lumipas. Biglang may dumating na reply. Too late. Nanlaki ang mata niya. Hindi, bulong niya sa sarili. Sa bubong ng gusali, nakatayo si Lucas. Hawak ang maliit na receiver. Lock all exits.
Utos niya, mahina. Pero huwag niyong haharangan. Opo, hayaan niyong siya ang maghanap ng lalabasan. Sa hallway, tumakbo ang lalaki. Hindi mabilis, pero halatang nagmamadali. Isang pinto ang binuksan niya. Sarado. Isa pa, nakakandado. Hiningal siya. Sa likod niya, may mahinang tunog ng paa. Hindi papalapit. Hindi rin papalayo. May sumusunod. Lumiko siya sa huling hallway. At doon niya nakita ang isang pader na may markang tisa. Pareho ng kanina. Drop point. Nanlungo siya. Dahan-dahan siyang humarap. Alam ko na, sabi niya sa dilim. Huli na ako. Walang sumagot. Pero sa kisame, may pulang ilaw na dahan-daw ang umilo. At doon niya nalaman. Hindi siya hinuhuli. Sinusukat lang siya. Tahimik ang gabi. Sa loob ng isang maliit na silid, nakatitig si Lucas sa monitor. Nakatigil ang video feed, ang corridor, ang pulang ilaw, ang traitor na hindi na gumagalaw. Hindi na siya gagalaw, sabi ng isang tauhan. Natakot na. Tumango si Lucas. Hindi yan ang gusto nila, sagot niya. Hindi takot ang hanap ng Rosa Negra. Biglang nag-black ang screen. Isang segundo ng dilim. Pagbalik ng ilaw, may bagong video na lumitaw. Walang mukha, walang lokasyon. Isang itim na background lang. At isang babaeng boses. Kalma, malinaw, walang galit. Magaling ang patibong mo, Lucas Reyes. Nanigas ang paligid. Hindi dahil sa banta, kundi dahil alam nila ang pangalan niya. Pinili mong hindi hulihin ang tauhan namin, patuloy ng boses. Ibig sabihin, marunong kang mag-isip. Humigpit ang hawak ni Lucas sa mesa. Pero huwag mong ipagkamali, dugtong ng boses. Ang pagpigil ay hindi katumbas ng kontrol. May lumitaw na simbolo sa screen. Itim na rosas. Hindi pa ito ang galaw namin, wika ng babae. Ito ay paalala lamang. Isang sandali ng katahimikan. Kapag gumalaw na kami, dagdag niya. Hindi na kayo magtatanong kung sino ang kaaway. Biglang nagbago ang tono. Mas mababa, mas personal. At Lucas, kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ka na makakapili kung sino ang ililigtas. Nag-freeze ang video. Isang linya lang ang naiwan sa screen. Phase 2 initiated. Namatay ang monitor. Sa labas ng silid, nakatayo si Althea. Hindi niya narinig ang buong mensahe. Pero naramdaman niya ang bigat nito. Paglabas ni Lucas, tumingin siya kay Althea. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya ngumiti. Sa pagitan nila, may katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. At sa dilim ng lungsod, isang babae ang nakatingin sa bintana. Simulan na, sabi niya. Bago ang dilim, tahimik ang hallway. Nakapatay na ang monitor. Wala ng boses. Wala ng simbolo, pero ramdam pa rin ang mensahe. Lumapit si Althea kay Lucas, dahan-dahan, parang natatakot na baka masira ang sandaling iyon kapag masyadong mabilis. Lucas, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang pinasok ko. Tumingin si Lucas sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang plano, wala siyang sagot. Pero alam ko, dugtong ni Althea, na simula nang dumating ka sa buhay ko. Hindi na ako nakakatulog ng payapa. Huminga siya ng malalim. At kahit ganon, sabi niya, nanginginig ang boses. Mas natatakot akong mawala ka, kaysa malaman ang buong katotohanan. Nanigas si Lucas. Ito ang sandaling kinatatakutan niya. Hindi ang baril, hindi ang kaaway, kundi ang tiwala. Althea, bulong niya, kung alam mo lang kung anong kapalit. Hindi ko hinihingi ang sagot ngayon, putol niya. Gusto ko lang malaman. Nagtagpo ang mata nila. Kapag dumating ang sandaling kailangan mong pumili, tanong niya. Iiwan mo ba ako para iligtas ako? Walang agarang sagot, pero dahan-daw ang inabot ni Lucas ang kamay niya. Mahigpit, parang pangakong hindi binibigkas. Hindi kita iiwan, sabi niya sa wakas. Kahit anong mangyari, sa malayo, may ilaw na biglang namatay. Isa lang, pero sapat. Sa dilim, may isang babaeng nakangiti. Ngayon, bulong niya, masakit na. Kung nagustuhan ninyo ang episode 15, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin,
At pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.